So, hi everyone, you're listening to Teka Teka. I'm Kate Perbano, and today we're talking about how artificial intelligence or AI is shaking up the voice industry. From entertainment to broadcasting, AI generated voices are making their way into movies, TV, and even live reporting. But what does this mean for the future of human voice actors? Joining us is someone who's not just observing this change, but actively embracing it. Mr. Pocholo de Leon Gonzalez, also known as the AI Voice Master of the Philippines. With a career spanning over 30 years in voice acting, broadcasting, and entrepreneurship, Mr. Pocholo has been a trailblazer in integrating AI into voice artistry. He is an award-winning voice artist, founder of Creative Voices Productions, and a key contributor to AI voice technology at 11 Labs. Sir Pocholo, welcome to the show. Yes, great day, Miss Kate. Ayan, maraming salamat at napakaganda po ng ating host ngayon, no? At syempre, napakaganda rin ng ating talakayan dito sa inyong programang Teka Teka. Yes, sir. So, let's get straight to it. Unahin na po natin itong question na to. Why are you so open to AI in voice acting? A lot Hmm. of your peers see it as a threat, pero kayo, you've taken a different approach. Simple. Before everything else, we can't record any voices, no? Ang istorya natin, either it's written or it's passed through oral history. And oral history, namamatay yan. Same as how other religions, no? Yung sinulat din nila, especially yung Islam, no? Ang ibig sabihin kasi ng Quran is to narrate, no? So it's being narrated before it was written kasi during that time may war sila, namamatay lahat ng taong nakaka-narrate or nakakasaulo ng buong Quran. So they decided to write it. Same as any history. So any history that is not written is not a history. So basically, nung nagsimula ng maimbento, siyempre nagsimula yan sa pagsulat sa kung saan-saan. Sa tablets, no? Yung tablet noon mga ano yan, mga putik, no? At saka mga bato na hanggang ngayon nagagamit, no? Hanggang sa nagkaroon ng paper, ng papyrus, no? Hanggang naisulat sa mga tinta, hanggang dumating ang typewriter, ayan na. So yan yung mga paraan para ma-record ang kahit anumang kasaysayan. Kasi ano bang purpose mo? Bakit mo sinusulat ang kasaysayan? Para malaman ng mga darating na salinlahi o yung future generations. Hanggang sa naimbento na ang tinatawag na phonograph, no? Ito yung parang plaka na ire-record na yung boses ng tao sa kanta, sa pagsasalita. Hanggang sa naimbento na ang tape, no? So, yun yung kasaysayan. Kasi noon, yung radio broadcast yan, hindi yan naka-record. Ibig sabihin live. Kung Yes. even mga radio drama noon, live yan ginagawa. Kasi wala pang recorded noon Until naka-record. Ito na nga, nung na-invento na yung tape, naabutan ko pa yan, yung mga reel na tinatawag. Gagawa kami ng commercial, ini-splice pa pag nagkakamali. So, nakita ko yung transition from analog to digital. So, hanggang sa na-invento na nga, na ang mga digital recording or mga digital audio workstations, yan yung mga Adobe Audition, mga iba't ibang Pro Tools na yan, which is yung mga ginagamit natin. At during my college days, siyempre nakita ko, wow, I can record on my own na. Kasi kailangan ko, dati tape, ang unang-una kong recording, high school ako, yung mga boom, alam mo yung mga boombox, yung mga Yes. recording, may cassette tape, yan. Nire-record ko na yung sarili ko, nag-iiba-iba na rin ako ng boses. So, those times, talagang I appreciate yung transition ng technology. Sabi ko, wow, now I can record. Naalala ko, nag-aaral pa ako sa UP noon. Nagawa ko mag-record sa kwarto. Yan, sabi ko, wow, this is it ka ako. And doon na rin nabuo yung dream ko na to establish my own company. Kasi kung mga real yan, napaka-imposible. Kasi I've been working sa ABS-CBN. Alam mo yung mga tinatawag nilang mga recording nila noon, mga reel pa, ang lalaki noon. So, mga makina talaga. Sabi ko, one day, pag na-invento ng digital, I'll be part of this. And then, so be it. By 2020,
2005, I established the very first voice acting online company na agency ng mga voice talent sa internet. Ako yun, nauna dito. So, kaya number one tayo kahit sa buong mundo. So, during that time, since digital siya, di lahat ng mga Filipino voices sa US, yung mga Medicare, mga ganyan, lahat ng boses sa internet, halos ako ang gumawa. No? And even in the Philippines, no, I became one of the top voice talent during that time. I was only 16 when I started. Eh. So imagine mo, a 16-year-old that can make hundreds of voices. And then, I dominated lahat sa industry, lahat ng commercial, mula McDo, Jollibee, name it, lahat ng product yata, nagkawang ko na ng boses. Even lahat ng channel, ABS-CBN, nagdub ako, kami ang gumawa ng Meteor Garden, Kuru-chan, and many, many more. At so, halos, di ko na mabilang, thousands of projects. So, during that time, talagang malaki pa ang talent fee noon, 100,000 per commercial. So, I became a millionaire at age 21, no? So, dami kasing, imagine mo, mula Ilocano, Kapampangan, Waray, Cebuano, Ilonggo, Chabacano, pinobosesa namin yan, yung mga Mr. Clean presents, ang mga marunong sa buhay. Mga kaigsunan, aniyan na po, dugay na ito, ngayon panghulatan. Di ba? Mga ganong mga Bisaya na, kasi I can not speak, but adapt and matalas ang tenga ko. Kung ano sabihin mo, kaya kong kopyahin. That's why I can also, Jupar Onfoncion po, di ba? Mga ganon. Di ba? Mga mi habla Espanyol, poquito. Yeah, 'di ba? At iba pa yung iba-ibang lengguwahe dahil nakapag-travel din tayo sa buong mundo. Nag-aral din kasi ako sa more than 10 countries and I've traveled in 30 countries as a speaker, as a trainer. So combination kasi ng talento at skills ko at passion, purpose, vision and mission, yung goals and objectives ko. Iisa ko 'yan using the power of the voice. And at that time, limited lang yung parang kaya pang gawin for post-production. So talagang most all work in your own Exactly. talent. Sobrang hirap. Tapos, I still remember, alam mo yan, para akong parang butterfly na, wari, punta akong Hit Productions, Cutting Edge, iba-iba. Tapos, sound design, lahat ng recording studio, nandyan ako. Talagang favorite, hindi ako favorite ng studio. Favorite ako ng mga client ng studio. Magkaiba kasi yun eh. Alam mo naman. So yung ako kasi, matalas ang panindinig ko. So kung ano sabihin ng kliyente, kahit mali, susundin ko yan. Parang, kuwari, yung may commercials ako, yung, Baby ba? Bagong bibo? anong sikreto ng bagong bibo? Tikman mo. Paano? Papit ako eh. Nya. Ang sikreto ng bagong bibo, keso. Siniksik ang cheese sa loob kaya. Tsaka yung iba-ibang mga characters, lahat. Yung, Siponyo is the name. Sim Thomas ng Sipon is my game. Baradong ilong, bahing, wahaha. Game over ka, Siponyo, dahil narito na ang Yusef. Wago. So, lahat yan ako nagboboses. So, sa isang commercial, kahit ilang boses yan, ako lang gagawa. So, imagine mo per character yan, per voice over, iba-iba yung bayad yan. Tapos, gagawin ka pang iba-ibang language. So, sa isang project, pwede kang kumita ng milyon agad, no? During that time. And just with your own creativity and resourcefulness, I mean, of course, meron pa rin support ng technology, but mostly, parang yung investment is sa inyo. Oo. Tsaka ano yan, natural voice yun. Hindi ka wala pang mga voice changer nung panahon na yun. Because I can do any voices that you can think of. Kasi nung bata ako, nakikinig ako sa radyo. No? Yung gabi ng lagim, wala kasi kaming TV. Yung narinig ko yung, isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha, Lolo Tasyo, ang sarap kasi maglaro sa pool. Naku, sabi ko naman sa'yo, Apoy, mag-iingat ka. Kakainin ko kayo. So, tuwan-tuwa na ako na ginagaya ko siya. Unlovingly, nadidevelop ko yung voice acting skill ko. Hanggang sa mga
yung mga Simpsons, yung Hey, Homer, stop it! mga ganon. Tapos biglang, Hey, Patrick, I'm SpongeBob. Hey, hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. Meow. Tapos sila Donald Duck. Oh, come on, Mickey. Oh, come on, Pluto. Let's do it. Gosh, I'm Goofy. Tapos yung mga, Yep, watch up, Duck. you're so despicable. I thought Putty Tat. I did talk Putty Tat. I love you, you love me. Autobots, yung gano'n. Autobots transform and run. I need to save you, Lord Megatron. Where's the cube, Starscream? So, lahat ng cartoons, Papay. So, ginagaya ko lahat yan. Wala akong hindi nagagaya yung, me, Scooby-Doo. So, pag ginagawa ko siya, tuwan-tuwa yung mga tao hanggang sa ginaya ko na yung mga presidente, yung, sabi ko sa'yo, magyokong subuan. Wala pa sa Paul, mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Ay, ang sayo-sayo ano? Ako, Pinoy Aquino, tama po. Alam ninyo, di ba sabi ko, bawal ang droga kundi patayin kita. Ang masasabi ko lang, I'm the former president. Di ba? So mga ganyan. Yes. Tuwan-tuwa na ako. Tapos ginagaya ko si Babalu, Dolphy, yung Shasha, nakakatawa ka. Anong ginagawa mo? halupit mo eh. Sabi ko sa iyo eh. Mga ganun. Alam, ang masasabi ko lang, sino ka ba? Dasan ka ba? Walang anuman. Alam mo naman si Manoy. Tuwan-tuwa yan sa iyo. So just to think of it, if I can do those Yeah. voices, what else I cannot do? Ganon. That's why I became, hindi naman ako voice master until I teach, no? Naging master ako because I'm a guru, no? So halos 80% na naging dubber voice talent. Dumaan po yan sa training ko. At kung saan man sila nakarating, mga naging director, at least parang kumbaga nag-elementary high school sa akin yan, no? Ayan. So yung basics nila dito sa akin nakuha. Ayun, Sir Pocholo, thank you for that. I'm sure may entertain yung listeners natin just from that segment. But I need to fast forward to the digital era na of your Yes. career. Oo. So, as we've mentioned earlier, you've been so open and embracing AI. So, matanong ko lang po if there is a specific turning point when you realized that AI wasn't something to resist, but something Since 2010, I'm into AI na kasi. So, before people knows about artificial intelligence, I'm into artificial intelligence na. So, may mga ginagamit ng mga Jasper AI. Yan yung mga naunang mga chat GPT. So, before 2022, nakita ko na yun ang advent ng technology. Kasi ang AI naman, nasandan lang yan eh. Like, sila Siri, basta yung anything online, anything nasa phone natin na artificial intelligence, yun nga lang, hindi siya specific into certain thing like graphic design, writing, video editing, or whatever. Ngayon lang naman kasi yan pumasok na same as simple lang naman ang explanation ko dyan. Ang dami kasi ngayong mga tao, nagfo-focus sila dun sa old school, no? Like, meron mga workshop ngayon, tuturuan ka lang, how to speak well. Diyos ko, tapos na yan, mapakatagal na yan. Anong speak well? Wala nang stage ngayon. Tsaka parang, ang nakikita ko kasi, alam mo yung naglolokohan na lang yung mga tao para lang kumita. Alam mo yung, anong platform mo right after your workshop? Tell me. Di ba, saan mo dadalhin yan? Oo, kumita ka dyan bilang nag-training. Oo, na-share mo yung knowledge mo. Ikaw mismo nagtuturo, hindi mo nga ikaw open sa changes eh. Meron akong galit na galit yun sa AI eh. May mga grupo din na anti-AI voice, ganyan. Diyos ko, sabi ko, anong utak meron tong mga to? Parang sinabi mong, don't use laptop. Di ba? Use typewriter. Ganun. Don't use gun. Just use your knife to protect yourself. Nagets mo? yes, Anong utak meron itong mga taon to? Simple. Simple. Wala silang ibang alam gawin. Wala silang skills. They don't even have the technology. They're not even techie, no? Yun yung problema. Kung hindi ka nga techie, paano mo pa accept itong change lalo na sa artificial intelligence?
when I did the first voice, my voice, sabi ko, paano ko gagawing AI tong boses ko? Di ba? Ang pangit pa noon eh, yung parang, anong ginagawa mo? Bakit ka nagkaganyan? Isa ang boses, pumunta ka sa kanto, narinig niya. O, mayroon pa ako isang dating estudyante, inuok, na sumikat na, no? Hindi ko na babanggitin, pero medyo nag-iba rin kasi yung konsepto niya at prinsipyo, kaya ang goal niya kumita, hindi para gamitin yung boss niya para makatulong. So ako, sabi ko, there will come a time na itong boses na to will be the most recognizable voice. So, sa mga nakikinig, no, alam ko naririnig niyo yung boses ko sa iba't ibang commercial ngayon na nagkalat sa YouTube, nagkalat sa TikTok, nagkalat sa Instagram, nagkalat sa kung saan man. Kasi itong boses ko lang, ang pinakamagaling na AI voice na Tagalog na makikita ninyo sa internet. Wala nang iba. Dahil iba-ibang atake niya. May commercial, may narration, may panggulto, may Big Brother pa nga. So, basically, because I'm the head of 11 Labs in the Philippines, so I have more than 100 voices under my name, no? So, mahal kasi ang mag-clone ng boses. It's $1,500 per month. So, sino naman who's in the right mind na magbabayad just to clone your voice, no? 'Di ba? Kasi that's yun doon sila yun yung business ng ng cloning. So, binabayaran mo yung pagko-clone mo to multiply yourself. Kasi ang cloning yan ay mayroon tayong tinatawag ng mga datasets. Yung mga datasets na yan yung boses mo mismo, yung data. No, ako kasi every voice ko, I have more than 5 to 10 hours of data para ma-perfect niya kung paano ako magsalita, paano ako mag-deliver. So kailangan mo kasi ng magandang studio kasi as you can see, nandito tayo sa recording studio ko, no? Yes. So makikita natin yan talagang napakahirap at napakamahal. So siyempre, naintindihan natin itong mga talent na ang goal lang nila pagkakitaan yung boses nila. At yun ang buhay nila habang buhay. So wala silang ibang skill. And that's their problem. It's not, wag nilang sisihin yung mga gumagamit ng AI. Wag sila magalit sa mga taong nag-accept dun sa change. Kasi at the end of the day, sa inyo na yung typewriter nyo. Ang skill lang naman na magagamit mo dyan is typing, not kasi at the end of the day, yung ideas mo, concept mo, creativity mo, may transfer mo multiple times kapag nag-computer ka na. And then, until the computer becomes artificial. So, yung artificial intelligence is magnification, duplication of who you are, of your principle, your ideas, yung ugali mo, yung karakter mo, yung attitude mo. Ikaw yan. Kasi yung masama, pag nagkaroon ng computer, masama pa rin gagawin yan, manluloko pa rin yan. 'Di ba? Pero yung mabuti, gagamitin niya yan sa kabutihan. It's like a gun, no? Bigyan kita ng technology, gun. Oh, anong gagawin mo? To protect or to kill people? Because of it just reflects who you are. It just magnifies what kind of person you are. So kung galit ka sa AI, ay may problema ka. Wag kang gumamit ng ChatGPT. Wag mong baguhin yung avatar mo ng AI, no? Nakakahiya naman. It's like you don't like shit, but you taste it anyway. Okay, sir. Balik po tayo sa 11 Labs. So, at 11 Labs, you mentioned kayo yung head here in the Philippines. And you help Yes. develop AI generated. Ako yung head date, kumbaga, ang tawag dyan, AI Voice Data Agency. So, I'm not just with 11 Labs, I'm with Murph AI, Tomato AI. Now, I'm working with Cartesia, and some other AI voice company. Kasi most of the avatar or UGC, alam mo ba yung UGC? UGC companies, and ang mga user-generated character. So, ito yung mga karakter mo na nagiging AI, pero ikaw pa rin. So, UGC ang tawag doon. Aside from UGC, Sir Pocholo, is there anything specific that excites you about the technology? Oh my God. Every day, ayoko matulog. And every day, pagkagising ko, AI na nasa isip ko. Because I know I can only do this now. Kasi AI is very fast.
changing and developing. So kung hindi ako mauna o makakasabay, mahuhuli ako. Kasi everyday may bago. Everyday may so lahat 'yan alam ko, naintindihan ko yung from Manus. Ngayon marami ng bago na from DeepSeek, tapos na yung ChatGPT ngayon, yung Genesis 2.0. Wow. Kung hindi mo 'yan naririnig, ay may problema ka. 'Di ba? Bilang isang tao, lalo na kung talent ka lang, yun lang pinagkakakitaan mo. Huwag ka magalit sa mga taong nagsasabing, sikreto yan, huwag yun. Because you yourself, kayo mismo, nag-gatekeep na kayo Matagal na ipinagdamot nyo yung industriya sa ibang mga taong gustong maging voice talent o maging voice actor. Kayo kapamilya, kapatid, kapuso O di, kung hindi ka member ng KKK, hindi ka makakapasok sa industriya. Now, everyone has an opportunity because AI is available for everyone. The question is, how and why? Di ba? Kung wala ka rin dahilan, like halimbawa, ito ang problema, Miss Kate, sa industriya Ito, sasabihin ko yung totoo. I've been doing commercials for the longest time. Alam naman ng mga agency yan at mga studio. The problem is we are signing blank contract. We don't even know when, where, and how we will get the money. Sa pool kayo, no? Tapos sa agency, feeling magagaling na yung mga ahensya na akala mo, alam mo yun, lima sila sa loob. Andyan yung writer, andyan yung director, andyan yung producer, andyan yung client, andyan yung sound engineer. Okay na ba yan? Tama ba? Tapos tatanungan kayo. Tapos pwedeng konti yung buhayin mo, medyo yung pagkamatay mo, buhayin mo. Mga ganon. Ako naman naintindihan ko yan kasi nga, pag ako nakinig, gagawin ko, sige, lahat ng request nyo para wala nang balikan. Mark na yan, okay. Hanggang sa sabi ko, ayoko na, napagod na rin ako. That's why I created my own company. At sipin mo, 2005 pa lang, retired na ako sa advertising, pero kinukuha pa rin ako. Sabi ko, sige, it's easier for me, i-send nyo sa akin yung script, dito ko i-record sa studio ko. Ayaw naman nila. Sabi ko, kumuha na lang kayo ng iba. So, I gave opportunities na sa iba kasi kung lagi naman ako, di ba? Paano naman yung iba? So, yun yung point ko na, okay, there will come a time, hindi na kakailanganin ng studio. Ako, mark my word, in 2 to, matagal na yung 5 years, 1 year to 2 years, sarado na yung malalaking studio. Bakit? Wala na magpapagawa sa inyo. Ang tao, mas madali na lang kumuha sa internet. Ang dami-daming boses dyan. Ang papatay sa inyo, hindi naman yung AI. Yung mga taong nag-accept na ng AI kasi mas okay. Una-una, walang attitude problem. Walang rates. They don't follow may rates card pa kasi itong ibang mga talent O di, sa inyo na yung rates nyo. Ang tao na mas magaling naman ng AI mag-English sa inyo. Ang dami-daming Amerikanong nasa AI. Bakit ako kukuha ng voice talent na Pilipino nagpupumilit mag-English at trying hard na Inglesero na akala mo pagkakatalino, di ba? Kung matalino kayo, bakit yan lang ang ginagawa ninyo? Magnegosyo kayo, di ba? Pangalawa, walang attitude problem. Tsaka wala siyang konsepto ng utang na loob. Yun yung problema sa mga tao Alam mo yon? Kaya nagkakaroon ng conflict yung mga tao dahil sa, tinulungan mo, walang utang na loob. Ito na, mag-AI na lang tayo. It will become a shield and protector of anyone who knows how to use artificial intelligence in their own advantage. Especially now sa voice-over. Ang voice-over na English, tapos na yung career nilang lahat. Huwag nilang ang matitira lang, live VO, yan, live voice-over, or yung mga acting ng umaarte, like dubbing or some commercials na kailangan ng ibang intonation. But, again, sa artificial intelligence, meron na tayong tinatawag na hindi lang text-to-speech, but speech-to-speech. Speech-to-speech will kill all of your jobs. Bakit? Kung ako magaling umarte, I can do millions of voices already. I can become a girl, I can become who I am. Meron na tayong, merong website, share ko na lang sa inyo para alam niyo, voice.ai, real time, nagbabago boses mo. Pwede ka maging babae, pwede ka maging kung sinong gusto mo. Donald Trump man yan, or sila Obama. At sa Filipino, hawak din namin yan. Karamihan ng mga Tagalog, kami ang gumagawa. So, hindi mo na kailangan makipag-deal dito sa mga talents na at the end of the day, pera-pera lang naman yung habol sa'yo.
Wala naman loyalty yan, maliban sa need nila at sa mga sa kikitain nila, not sa relationship. So, yun yung sinasabi kong katotohanan na itong 2005, 90% of content online will be AI generated. And it's fast developing. March pa lang po ngayon, March 2025. Mark my word, by December 2025, tapos na lahat ng career ng mga graphic designer. Ano pa? Video editor. Ano pa? 'Di ba? Marami mga nagdo-drawing, mas magaling pa sa inyo, mas mabilis, tapos libre pa. O anong gagawin nyo? Gamitin nyo 'yun. Ano kayo, upskill kayo. Relearn. And baguhin nyo ugali nyo, kayo lang ang pinakamagaling. Kasi sa dulo, maraming mas magaling na sa inyo. Ang AI, hindi yan natatapos ang tao na mamatay, ang tao na tumatanda. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, ikaw, sige, may workshop kami ngayon. I've been doing workshop, yung VoiceWorks for 15 years until I created, nagka-pandemic, yung Certified Voice Artist Program na online. Now, on our batch 30, binagdagan ko ng isang portion, AI technology, AI voice. How will you use AI on your own advantage and how you will clone your own voice? 'Di ba? Para magamit mo ito na hindi mo na kailangan mag-record. Ako hindi na ako nagre-record. Lahat ng mga commercials ko ngayon, ere AI. So, 'di ba? So anong gagawin mo? Sir Pocholo, do you think that it's still possible for that AI can work alongside human talent rather than just fully replace it? And sino bang gagamit ng AI? Tao din naman ah. Anong gagawin mo sa AI kung hindi mo naman, ano bang purpose? Uulitin ko, it's like the same thing. Okay, kaya, writing story. Before oral yan. Hanggang sinulat, hanggang ni-record, hanggang ni-binidyohan, hanggang inanimate. Ngayon, ano bang purpose mo? Uulit-ulitin ko, it all boils down sa purpose and ano ba yung intention and motive. Ayan. Malinaw. Ito ba'y relevant, significant, o relatable? Kung pa-English ka lang dyan, pa-VO ka, tapos rates lang pinag-uusapan nyo, goodbye na sa inyo, good luck sa inyo kung saan kayo pupulutin. Yun lang. Tapos sumasakay-sakay pa kayo. Tapos ang daming workshop ngayon ng mga naglalabasan. Ginawa ko na yan 20 years ago, parang tinuturo mo yung old school eh. 'Di ba? 2005 pa lang, nagtuturo na ako ng voice acting. 2025 na po. No? Huwag ka magturo ng typing kung typewriter lang yung gagamitin mo. Magturo ka mag-coding na ang gamit mo, laptop, iPad. Ano ka? Di ba? So saan kayo? Tapos hater kayo ng AI, pero yung mga avatar ninyo gawa sa AI. Impokrito yan. Huwag yung paglulukohin yung mga tao at pangasarili ninyo. Kasi sa dulo, pag hindi mo to tinanggap, ay ewan ko saan ka pupulutin. Ikaw din na at the end of the day, anong purpose mo sa mundong to? Bakit mo yan ginagamit? Anong gagawin mo sa boses mo? Because I always believe our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Without our voice, we cannot have a speech. The speech is the most miraculous thing in this world. Without speech, people will perish because this is the only way we can express ourselves to everyone. Dito mo malaramdaman kung nagugutom ka. Pwede bang, di ba, manood ka ng sine, manood ka ng palabas, nang walang boses, para kang tanga nanonood ng silent film, no? Pangalawa, wala na pong broadcast na rin in the next 5 years. Ngayon pa lang ang tao, saan ka nanonood? Sa internet, sa YouTube, sa TikTok, wala na. And broadcasting industry knows talagang limited na lang yung yung time nila, or else wala na. Kasi I've been in broadcasting for the longest time, 30 years of my life. I understand. So, content pa rin yan. Content is the king. Dati, platform mo, TV. Ngayon, ang platform mo, online. Ibig sabihin, yung kumbaga stage mo. So, yung mga broadcasting company, yung mga media outlets, it's only content creator. Hindi na siya platform. So, linawin ko ha. Kasi, katulad niyan, nalalaman natin yung mga nangyayari sa ibang bansa.
Dati hindi mo malalaman yan kung hindi ka magbabasa ng dyaryo at limitado lang din yung malalaman mo. Ngayon may First Post, may WION, may CNN, or whatever, kung ano man. At dito nga sa Pilipinas, establish yung balitang AI para makarating sa mga ordinaryong tao. Ano ba yung AI na yan? Bakit naman nila iisipin yung AI kung yung gutom nila nga, hindi nila maayos araw-araw, di ba? Namumroblema, anong kakainin namin mamaya? Tapos pinaglololoko pa kayo ng mga politiko niyo yung di ba? At mga pinaglalaban yung hindi naman kayo pinaglalaban. Pangalawa, alam mo 'yon, sasayawan lang kayo, uutuin lang kayo, patatawanin lang kayo. Bigbigyan lang kayo ng jacket, iboboto nyo na. Ano mang katangahan ng mga Pilipino to? Alam nyo, ang AI, ito ay magagamit mo rin. Kasi iba, ginagamit sa panloloko, deepfake or pang-scam. Ito, bilang ako, gagamitin ko to para mag-isip ka bilang isang tao. Yung AI ko, ay yung mga sasabihin niyan, sabi ko mas may puso pa ngayon ng AI. Sabi nila, walang buhay, walang soul, walang puso. No! Ang nasa likod niyan yung may puso. Yung nasa likod ng gumagamit, again, it's like Jarvis, no? Kilala niyo si Jarvis? Iron Man. Iron Man, di ba? Si Jarvis is an artificial intelligence, no? Na ginawa ni Tony Stark. Ang ibig sabihin niyan, just a rather very intelligent system. Jarvis, just another, di ba? Just a rather very intelligent system. Kumbaga si Jarvis, yan ang nagpapalakas lalo kay Iron Man. Without his iron suit and Jarvis as the artificial intelligence, hindi niya magagawa yung gusto niyang mangyari at hindi siya makakalipad at hindi siya magiging powerful kasi utak lang at creativity meron siya at yung kumbaga talino niya eh. So it multiplies him, it makes him more powerful, and that's how AI can help you bilang isang tao. Yon. But let's talk about the ethical challenges naman, Sir Pocholo. Such as, voice cloning without consent, and then as you mentioned a while ago, it might be, some might argue that it can be used for deep fakes and scamming. So how should the industry address these issues? Ibabalik ko pa rin yan. Sino bang gumagamit? Tandaan mo, magnanakaw, kahit anong gawin mo, magnanakaw yan. Sino ba yung tool lang to? Hindi to tao, walang emosyon ng AI. It's a machine. Again, without those mga data centers, mga machines, mga computers, mga GPUs na nagpapatakbo nito, until kahit nga yung quantum computing parating na yan, sino ba yan? Sino nasa likod niyan? Sino yung mga taong gumagamit? Doon tayo magkakatalo. Ang race ngayon, hindi na yung payamanan, kundi it's technological AI race na ngayon eh. Sino yung it's China, between China or America? Naglalaban na naman sila dyan dahil nandun na. So saan ngayon? Actually, marami akong intern dito, lagi ko nga sinasabi, yung pinagtututuro niyan sa Mascom, pasay na lahat yan, bulok na yan, wala kayong magagamit kahit isa dyan. Kasi ang bilis ng pagbabago ng teknolohiya, kahit mismong mga media people hindi alam kung anong gagawin nila. Maybe yung pagdating sa ethical, yes, that's true, maraming unethical na mga activities, yun nga nasa media, unethical na, marami ng unethical dyan eh. Wala kayong magagawa. Ako, that's why I cloned myself para wala nang issue sa ethical at yung mga tao ko, loan ko yung mga bosses nila with their consent kasi sila yon. Kasi you cannot clone your voice without verifying it's you. Gets mo? Yun yung maganda sa mga I'm working with Jag AI. So you have to verify it's you. Jag AI, mas maganda yan sa HeyGen. So it's the avatar. Sila mga UGC, user generated characters. So yan yung mga pagbabagong malaki kasi you can become who you want to be. Yung mga aspirations mo, pwede ka maging matanda, reporter, or newscaster, whatever. Na hindi mo na kailangan ng network, no? Dahil sa YouTube na lang, talagang YouTube will be na number one. Yung mga Netflix niyan, wala na yan. Halos babagsak na rin sila kasi people will never pay. People wants free. And a lot of people will spend their time watching YouTube rather than Netflix. Kaya mga tinatagalog sa Netflix kasi meron kami ginawa dyan yung Amazing Digital Circus tsaka sa Amazon meron kami. Wala naman nanonood. Mas marami nanonood sa YouTube. So, sa YouTube, mas maraming nanood, mas nakikita. Unlike sa Netflix
unti-unti na rin nawawala. So, mas pinapaboran na nila ngayon yung YouTube or TikTok or Instagram at Facebook. So, andun yung tao eh. No? So, to summarize lang, sir, that part in tackling these challenges, these ethical challenges, so where does the responsibility, or with whom does the responsibility fall upon? Wala naman kasi, it's like, ito nga, hindi nyo alam kung sa Pilipinas na lang, ang daming kaso, hindi nyo malutas-lutas at hindi nyo, like yung dating presidente, kailangan pang dalhin sa ibang bansa para lang, kasi alam mong may power tong mga taon to na hindi nila kayang ikulong sa sariling bayan eh. Nagets nyo? So, doon pa lang, political, malabo na eh. Yung gobyerno nga takot sa AI kasi mahuhuli sila kung nagnanakaw sila, saan napupunta yung pera. Yun nga ang digitalization eh, huling-huli na tayo, yung artificial intelligence pa. Magkaiba yun. So, digital lang yan. Makikita ho, ito, halimbawa, perang ninakaw, saan napunta, ilan na ginastos, sino yung mga taong kumita, sino yung mga nakinabang. Nagets mo? Kita agad yan sa data yan eh. Kasi data is the new gold. Kaya nga yung mga data natin, yan yung ginagamit ng ng mga company para kung sino ba yung madaling lokohin, sino yung bumibili. Alam mo yun, pag nag-online ka pa lang, yung search mo pa lang, kikita niya ng AI na, oh, ito, interesado sa facial care. So, lahat ng facial care commercial, lalabas niyan sa Facebook mo, sa mga, kumbaga, feeds mo, ng tawag doon. Ganon din sa tao. Kasi, halimbawa, ako, bakit pa ako gagamit ng ibang boses kung boses ko naman pwede kong gamitin? Pangalawa, ma-duplicate ko ng marami yung boses ko. Gumawa nga ako ng 24 hours na narration, no? Non-stop. Yun yung mga kwentong multong walang katapusan. Sipin mo, 24 hours, yan yung longest ever in history. Wala pang gumagawa ng ganong kahabang narration. But, 20% lang yung natural voice ko and the rest, AI. So, it sounds like me, it speaks like me, it acts like me. So, why should I use my own voice kung 24 hours yan, kung i-record ko yan, plus editing, plus yung mga mali, baka abutin ng 3 linggo yan bago ko matapos. Nagawa lang ng isang araw. Lesser. One of the advantages. Yes. And what more in the future, Kate, no? Ito is the worst thing it can be pa. So kung ngayon nagrereklamo ka, naku, wala namang boses yan, sisiraan mo pa, walang soul, baka ikaw yung walang soul, kasi mukha kang pera, dahil yan lang ang kaya mong gawin. Sorry ka na lang. So, kung hindi mo tatanggapin to, and you will go against it, papost-post ka pa dyan ng don't use AI voice, sino bang may gusto sa boses mo at the end of the day? People doesn't care kung AI yan o tao. Ang mahalaga, naiintindihan niya yung pinapakinggan at pinapanood niya. Yun nga mga recap. Pumunta siya sa kanto, nakita niya isang lalaki, pinapanood eh. Yun ang sama-sama ng pagka-deliver ng mga old AI na yan. Pero pinapanood. Ikaw naman, AI yan eh. Ikaw yun. Kasi talent ka eh. Hindi naman ikaw yung audience, hindi ka naman yung listener eh. So, ikaw yung may problema. Di ba? So, kung ikaw, artist ka, AI yan eh. Di, i-drawing mo 1 million, kaya mo, sabay-sabay. Ang AI kaya eh, bigyan mo lang ng prompt yan na, create me millions of, drawing. Aba, dire-diretso yan. Kahit sa ChatGPT, kaya mo nang gawin yan. Di ba? So, anong gagawin natin? Tanggapin natin to. Pangalawa, ikaw pa rin naman ang pilot ng sarili mong airplane eh. So gamitin mo, imbes na tora-tora yan, gumamit ka na ng jet fighter. Di ba? Ganun din naman, isa lang naman, yung oras mo yung mahalaga dito bilang tao. Ano ba yung contribution mo sa society? Paano mo gagamitin yung buhay mo, yung boses mo, o yung talento mo para mag-create ka ng positive change, hindi lang to make money. Because if you help more people using your skills and talents, mas natutulungan mo sarili mo. At nakikita mo pa yung potential ng ibang gamit na, pwede pala to, pwede pala yan. Okay. Kasi open ka sa change eh. Be open to everything but attached to nothing. Masyado ka kasing naging attached sa talento mo eh. Nakalimutan mo mas magaling sa'yo. But, Sir Pocholo, what if i-argue nung iba na not fully embracing AI na
um, sorry, less privilege. So, parang voice lang talaga yung Mm. puhunan nila. So, Ay, problema na nila yon. are there available parang AI platforms that do not need, parang Wala, walang wala. At the end of the day, Kate, business yan. Gumagastos ng $1 billion itong mga company na to para sa mga sa mga data centers nila, sa mga infrastructure na tinatawag. Sige nga, kung gusto mo nang bumilis yung computer mo, bumili ka ng ROG. Hindi yung mga lumang laptop na second hand. Walang problema kung second hand, basta mabilis. It's all about investment. You have to invest on your time, effort, ability, skills, knowledge. Bottom line, tatanda ka. Bottom line, mas maraming batang mas magaling sa'yo. Bottom line, matatapos ng panahon natin sa mundo. Ang tanong, anong ginawa mo sa oras na may oportunidad kang baguhin at i-develop yung sarili mo? Hindi yung dyan ka lang nanatili at galit na galit ka sa mga taong mas advanced sa'yo. Problema mo yan. Parang tao lang yan na nagbibisikleta tapos nakita niya may katabi siya nakamotor, galit siya na nakamotor kasi mas mabilis tumakbo sa kanya. Hindi ba pwede natin tanongin paano siya nagkamotor? Baka nagsumikap siya, baka naggawa siya ng mga bagay na tamad kang gawin or hindi mo lang inalam kasi madali lang naman ang buhay. Sa dulo, sino ka? Ano nagawa mo? Problema mo yan. Ikaw tayong may dala ng buhay natin. Kasi wala naman tao nagbabago, lumalabas lang ang totoo So kung ano man yung technology na available ngayon, iba na rin sa next year yan. Sa next year pa, iba-iba. So mag-a-adjust na naman tayo. So kung kung simpleng ang laptop at computer hindi mo ma-provide, paano pang AI? Mahal yan, hindi naman yan mura. No? Wala namang mura ngayon, wala namang libre. Tandaan nyo, there's no such thing as free because someone paid for it. No? So, yun. Sir Pocholo, you mentioned that you have interns and, you've built a career training and mentoring voice Yes. talents. If someone came to you today and asked, parang, should I still pursue voice acting in an Yes, AI-driven why not? world? What would you tell them? O di tuloy mo, pero gumamit ka ng technology at alamin mo kung paano to gagamitin sa advantage mo. O. Yun, sir. Sa dulo, hindi naman papalitan ng AI ang tao. Ang tao pa rin ang master. Ang tanong, saan mo siya ginagamit? Uulit-ulitin ko, anong purpose mo, anong intention mo, anong motive mo. Doon tayo magkakatalo. Kasi malalaman ko kung mukha ka lang pera dahil gusto mo lang pagkakitaan. Ako, binibigay ko nga ng libre. Alam mo ba lahat ngayon ng mga jingle, halos libre kong binibigay. Dati magkano ang singil ko niya? 100,000 per jingle. Ngayon, libre. Bakit? Because of AI, I can produce as many as I can, as many as you request. Isang tao nga, kaya kong gumawa ng 10, 20. That's, wala na. Nadatawa nga ako Ito, maganda kong sabihin. Yung gobyerno kasi, tinututukan itong mga animation company, gaming company, na old school pa rin. Sabi ko, tapos, the government spending so much to promote this company na anti-AI. Sabi ko, ngayon nga kaya kong gumawa ng animation, mas maganda pa sa inyo in just one day. Kasi ako yung nasa gumawa ng Dayo. Alam ko yung process. Pero at the end of, di ba, binoprotectionan nyo yung negosyo nyo Hindi kayo nagiging open sa change Ang masama, ginagamit pa yung gobyerno sa advantage lang nila. Hindi nga pinapansin tong mga voice talent o voices tapos di pa kami pinapansin sa creative industry. Tanggalan mo nga ng boses yung mga animation nyo, tanggalin nyo ng boses yung mga games ninyo. Ba't kayo lang? Kami, asan kami? Di ba? So, doon pa lang, may problema na Protectionism Nagpo-protection sila sa negosyo nila. O sige, ito, mark my word, I will launch the very first movie na AI by this year. At yan ang ginagawa ng creative di ba, animation, AI animation. Sige. Sa dulo, competition pa rin. Kahit magtulungan tayo, kanya-kanya pa rin tayo Ngayon, di ba, kanya-kanyang interest. Ito interest ko, gamitin ng AI para makatulong sa iba. Anong interest nyo? Kasi maraming mawalan ng trabaho. Totoo yan, kahit sa Japan, Amerika, yung mga manga creator, kaya mo nang gumawa ng manga comics ngayon, AI na lang.
Pero sir, babalik tayo sa, Mm. kailangan pa rin may mag-prompt. May Oo. pa rin yung humans. Yun na nga, ang mananalo dito yung taong marunong gumamit ng AI, hindi yung ayaw sa AI. Wala ka naman magagawa. Parang sinabi mo, ayaw ko sa baril, ayaw ko sa bomba, ayaw ko sa nuclear bomb. O di wag kayong gumawa, wag kayong gumamit. Kayo yung kukontrolin ng mga taong may bomba. Kayo ang kukontrolin ng mga bansang mas powerful yung arms at weaponry sa inyo. Kaya nga tayong mga Pilipino, sunod-sunuran lang tayo kasi wala tayong kakayahan. No? Ang maganda sa AI, it equalize everyone. Wala na tong mayaman o mahirap. Ang nagkakatalo, yung intention, motive, yung purpose mo bilang isang tao. Okay? So yun yung sinasabi ko. Kung ikaw yung nakikinig ngayon, ay, di ba? Ayusin mo buhay mo. Kasi wag na kayong sumunod sa mga pinasabi ng eskwelahan, ng relihiyon o ng gobyerno nyo. Ang mahalaga, kung anong sinasabi ng puso mo at yung AI ang tutulong sa'yo. Okay? Aralin mo kung ano man, saan klase ka ng industriya, nasa anong, 'di ba? Nasa housing ka man o nasa medical ka o nasa engineering. Meron na lahat ng AI diyan. Ang tanong, ginagamit mo ba? Nauunahan ka na ng mga gumagamit yan, kaya mag-isip-isip ka. Hindi lang naman to tungkol sa voice, hindi lang tungkol sa video. Kasi ang Amerika ngayon, ang Hollywood, wala nang nanonood yan eh. Darating ang panahon, patay na yung Hollywood movies. Kasi kahit ordinaryong tao, kaya nang gumawa ng movie niya. Ang tanong, sinong manunood? Ang tanong, paano kakikita? Yun ang biggest question sa future. Okay, sir. We're down to my last question for you, sir. And it's any last words lang on what should voice actors be doing now to stay relevant? Gumawa kayo ng mga bagay na mabuti. Yun lang, para maging relevant ka. Sa dulo, available naman lahat eh. Ang tanong, anong purpose mo sa buhay mo? Anong intention at motive mo sa boses mo? Ito ba ay ginagamit mo sa kabutihan o sa kasamaan? Ikaw ang may hawak ng buhay mo. So kung may mga tao ka nakikita na mas higit sa'yo at mas nakalamang sa'yo, matuwa ka para sa kanila at huwag kang manira at mainggit. Kasi sa dulo, ikaw ang may problema, hindi sila. 'Di ba? Kung ano man ikaw ngayon, pagbutihan mo, pagalingin mo sarili mo, at maging mabuti kang tao. Yun na lang. Yun na lang ang usapan. Kasi ang ugali ng tao pa rin ang nagdi-define kung ano man ang gagamitin niyang teknolohiya o tool. You are what you use. You are what you, di ba? You are what your tool. Ang mga writer, nagsusulat, di ba? Ang mga engineer, ano yan. Basta kung ano yung tool mo, ikaw yun. Yun. Ayun, sir. So, this has been an insightful discussion, sir. Pero before we wrap up, where can people follow your work and learn more about AI and voice acting? Okay, punta lang sa YouTube channel ko, no, The Voice Master. Makikita nyo, I have more than 1,000 videos there na marami kayong matututunan. Pangalawa, Tagadab TV. So, lahat ng mga bago sa AI nandun. So, I will give you free mga credits sa mga nakakikinig, no? At also, use 11 Labs na. Huwag na kayong gumamit ng voice talent, mag 11 Labs na lang kayo. Andun lahat ng pagpipilian ninyo. Maniwala kayo, mas matutuwa kayo at hindi na kayo babalik sa mga talent. Kasi mga talent, isa lang po. Unlike yung 11 Labs, million. So, andun ang lahat ng lingwahe. At darating ang panahon. By the way, YouTube, TikTok, and Facebook already launched na may translation na lahat ng ano nyo ha. Yung mga content ninyo na hindi nyo na kailangan magbayad. So, ano pang magiging use ng mga dubbers sa future kung yung mga content naman, kaya nang gawin din ng automatic. So, ako mismo ay nararamdaman ko yan. Ngayon, marami kaming project kasi yung Turkish ginagawa namin English. Yung mga Chinese ngayon na tinatagalog. Yung mga portrait style na mga movie, yung mga I Married a Millionaire. Kami yung gumagawa niya ng English and Tagalog. Mga ganon. Yung mga kinaadikan nyo, kami yan nasa likod niyan. So, ako mismo, nagsasabing we will become obsolete eventually. But as for now,
kami rin yung pioneer at prime mover ng changes sa AI technology, especially ngayon. Kinikilala ang boses ko. Kasi ito yung ganitong atake, ako lang ang nakakagawa niyan eh. At maraming mga channel ngayon sa YouTube na boses ko yung ginagamit, si Kaalam PH. Like, boses ko yan. Oy, channel mo. Hindi. Wow, may 1.5 million kang ano. Sabi ko, it doesn't matter because yun naman ang purpose ko, gamitin nila yung boses ko. Kumita sila ng higit sa ginastos nila. Sila yon, di ba? Ang mahalaga, kung mamatay man ako ngayon, yung boses ko, naririnig pa rin. Kumbaga na-immortalize na yung boses ko. At kumbaga, it doesn't matter naman kung ako yun eh. Ang mahalaga, na ipapahayag at na itatawid at na i-share ng kung sino man ang gustong gumamit ng boses ko. Mabuti man o masama ang intention nila. Hindi ko na concern yun. Ang mahalaga, nasa AI yung boses ko at ang boses ko ang number 1 AI voice sa Philippines at mga Filipino. Okay? Sir Yun lang. Pocholo, last na lang, since you've mentioned that, for you, personally, okay lang if without your consent. So, last words na lang to those who would disagree with you. O di, wag kayong mag-AI. Simple. Di ba? Ito, tandaan nyo, kahit sino, kumari may galit sa'yo, pag ikaw nasa YouTube na boses mo available, kaya na, 5 seconds lang ng boses mo pwede nang i-clone yan. So, wala ka na magagawa. Either you use your voice or not on your own advantage. Bahala ka. Ikaw pa rin yan. Hindi ako kumbaga, I don't tell people to use their own AI voice, but it can help them a lot bilang isang tao. Kasi, ang uso ngayon, imbes na gumamit ka ng avatar ng ibang mukha or boses, avatar mo na yung sarili mo para mas personalize. Mas, kumbaga yung personal brand mo, nakikilala ka. Kasi, yung mga tinuturo ng ibang mga guru-guru dyan ngayon, ano yun, kalokohan yun. Ba't sila yung lumalabas, hindi avatar, di ba? Bakit sila magtuturo, you use this? Bakit mukha mo pa rin? Hindi kayo gumamit ng avatar. Ibig sabihin, pinagkakakitaan lang kayo ng mga taong yan. Ngayon, pagkakitaan mo kung sarili mo, yung boses mo. Kasi sa dulo, ikaw pa rin yan. Kasi, Miss Kate, 5 years from now, mark my word, wala nang gagamit ng boses ng tao. Kasi lahat yan naka-AI na. And we are now entering the artificial general intelligence until it becomes a super intelligence na. Na maraming trabaho, 80% ng work mamamatay, hindi nakakailanganin. Marami yan. Hindi ko na babanggitin, pero maghanda ka. Kung hindi, kahit itong mga eskwelahan, pinaglululoko na lang tayo nitong mga karamihan nito kasi dapat AI na ang tinuturo mula elementary, high school, college para mas maka-adapt ngayon bago gumraduate itong mga estudyante. Naintindihan nila kasi sa China, sa Amerika, sa Korea, sa Japan, puro AI na yung alam mo yun, they meron ng basics, no? They introduce already the artificial intelligence kasi nga ang bilis. Ngayon, libro pa rin ginagamit mo. Kasi diyan kayo nakakanakaw eh. Yun yung problema eh. Inuuna nyo yung bulsa ninyo bago yung ginagawa nyo mas tanga yung mga tao ngayon kaysa matuto. Diba? And thanks to AI, wala na tayong dapat itago. Andito na lahat. And it's our savior actually. AI will save a lot of people. Thank you. Once again, that has been Mr. Pocholo de Leon Gonzalez, also known as the AI Voice Master of the Philippines. Yes. Thank you, Miss Kate, for this opportunity. Sana matuto. Ayan. At pati ulitin lang po natin yan. Thank you. Okay, sorry. Okay na. Thank you, Sir Pocholo. Wait, stop ko lang yung recording po para